pag naka-nose in ka, mahihirapan kang lumabas, lalo pag ganito lang yung space. Kayong mataranta, huwag kayong pag nasa Amerika kayo magbabiyahe tapos inunose in nyo, that's okay. Basta as long as kaya nyong iatras, kaya nyong ilabas ang inyong truck na hindi kayo makakatama. Ay, ay, ay. Hello guys, mga chay, good morning. Good morning internet, good morning Winnipeg. It's cold now. Kali ay malungkot dahil paalis na ako today. Don't be sad my little boy. I love you so much. I'll be back, okay? Don't be sad. Malungkot siya guys. Alis na si papa niya eh. No, I love you. Uy, don't be crying. I love you. Malungkot yung aking anak. Sino ba namang hindi malulungkot na alis ka tapos ay it will take some time para bumalik ulit. I need to work. Buddy. How are you? Good, you? Dami ko pang kailangang i-prepare. Pakitanggal na natin. Yun. Bitis ako. Tapos kape. Ilagay mo muna to doon. Yeah. Good morning, Burdagol. Good morning, my friend. We need to work now, my friend. Ano pa? Kape. Wala na. Diyan sa lalim. There. You got your wallet. You got your wallet. I love you. Take care. Saradong ano. I love you. Take care, okay? Yeah. Don't be sad, okay? I'll be back. I'll be back, okay? Hey, I'll be back. Don't cry. Papa will be back, okay? Uy. Are you having fun? Doon sa ano, busy? I'll be back. I love you. Love you guys.
Oy, yung sapatos ko pala, kunin nyo muna saglit. Yung sapatos ko pala ay hindi kasi pantrabaho to. Bye-bye. Huh? I love you so much. Okay? Take care, okay? Kasama ka sa akin? Oh, she's crying. Tara, tara. Tama kay Papa, tara. She's crying. Come here. Come here na. Ibisan si Papa din na. I'll be back. I'll be back, I'll be back, I'll be back. I love you so much. Pa mo, pa. Pa, kasi maipit. Yeah, I'll be back, okay? Yeah, I love you guys. Bye-bye. Oh. Hirap ng gamang sitwasyon. Hindi ako, nahihirapan ako sa ano. Pag maalis. Hirap na. Pag may mga anak ng ano, yung bang man. Well, I'm a trucker, man. Paano gagawin? So, prepare ko muna itong aking mga gamit. Then, head to border today. Cross ako ng border today. Pero aking pick up ay Lunes pa. Kaya maaga ako nagpa-deliver, nagpahatid ngayon. Dahil yung aking anak merong work around 10 o'clock. So walang maghahatid sa akin. Ang oras pa lang ngayon ay alas 7 ng umaga. Alas 8 ng umaga. Build up lang ng hangin. Prepare everything and then pre-trip. And then let's hit the highway. Mga choy, mga choy. Hello mga choy. Bubuksan ko lang itong isang package na nagbigay sa akin from I Love Cebu. Wow, islands meet in the Philippines. I love Cebu. Thank you so much. You know? Uy. Uy, uy. Uy. Sakto lang, man. Ang large sa Pilipinas ay medium dito. Uy. Uy, ang gwapo. Thank you so much. I love Cebu. Yung nagbigay, ayaw na daw niya magpa-mention dahil nahihiya siya. Anyway, thank you. Yeah, ayaw magpa-mention nung nagbigay nito, but thank you. Cebu, ang ganda ng experience ko sa Cebu nung kami umuwi. Huwag nyo nang tanong. But ang mama ko ay from Cebu, from Naga, Cebu. Mga Ubando from Naga, Cebu. Kaya I love Cebu. Ang ganda. Dapat pala extra large, no? Ang extra large magiging large siya. Kasi ito large na siya, pero medium siya sa akin. The Queen of the South. Ganda ng design. Oh,
Thank you so much sa nagbigay. Oh, GPS. Where's my GPS? Ako tapos. So mga choy, mga viewers, nakakalungkot, no? Dahil yung aking anak, ngayon ko lang siya nakita na ganun ang ganyang reaction pag alis ko. Dahil minsan hindi, minsan happy, take care pa, he doesn't talk, umiiyak lang siya. Yeah, siguro dahil yung aming banding for 10 days, then ngayon babalik na naman sa trabaho ang kanyang papa. Hirap ng ganito. Yeah. Mahirap umalis pag yung anak mo umiiyak. No, hindi lang siya makapagsalita, nahihiyak siya, but for sure yung kanyang feelings. Kasi kagabi habang nasa higa na kami natutulog, nakahiga na, natatanong siya kailan ako babalik. Sabi ko, I'll be back on December. Joke lang naman sana yan. Then keep quiet na siya, hindi na siya nagsasalita. Then yun ang umaga, pinipilit kong sinabihan na i-drop mo pala ako sa truck. Then kanina umiyak. Nasa kanyang loob yung kanyang, alam mo, yung hindi niya mailabas, no? Siguro kung sasabihin na sana niya na pa, huwag ka na umalis. Hirap maging doctor. Yung mga situation na ganyan. Anyway, yeah. Okay lang. Pagdating ng panahon, maiintindihan din niya. So anyway, meron pa akong diesel today. Meron pa akong lagpas ng kalahati. So nandito na sa aking harap yung fuel up, but never ako hindi mo na ako mag-diesel dito sa America na ako mag-diesel para sa aking points ng labs sa Drayton. So kaya pa naman to, meron pa siyang marami-rami pa to. So yung aking destination, hindi naman ako nagmamadali dahil yung aking loading ay sa Monday pa, but kailangan ko lang talaga umalis ngayon. Hindi ko naman sasagarin hanggang makarating ako dun sa customer, no? Siguro hanggang Minnesota lang ako din pumuro, another day na naman para makonsume yung dalawang araw dahil Monday pa yung aking loading time. Kaya lang nagpapakatid ako sa aking anak today dahil mamayang 10 o'clock na, sabi ko nga, mamayang 10 o'clock meron siyang work, then wala na maghahatid sa akin, walang magdadrive na sasakyan, walang maghahatid para dito sa parking area. So maaga ako nagbahatid sa kanya. At maaga pa lang, 8:54 pa lang ng umaga, mag 9 pa lang ngayon. Anyway, 10 days, meron ka na dyan, 10 araw lang pala, di ko man lang napuna. 10 araw ko'y tapos na, 10 araw naging masaya, 1 taon lumuluha. Diba? 10 araw lang pala. 10 days is enough, guys. Napaka mahabang araw na yun to spend time sa aking family. Kung yung book lang sana namin ay na-advance ng konti at hindi naging 4 days, kung pagka-off ko, pagka-drop ko ng trailer ay off na agad ako, I mean, sibat na kami, mas marami kaming mapupuntahan. But yung schedule kasi ng aming Airbnb, yung flight namin ay August 30, no? August 30 dito sa Winnipeg papuntang British Columbia. Kaya yung aming naging vacation is 5 days lang. So I spent another 4 days and a half sa bahay, gawa-gawa sa bahay, and then 4 days and a half doon naman sa British Columbia. But yun, anyway, 10 days is enough. Napakahabang panahon na yun. But may mga nagsuggest sa akin na comments nandyan sa comments box na pupunta daw ng Hawaii. I don't know kung magkano ang ticket sa Hawaii. Gusto kong pumunta ng Hawaii kasi part siya ng America, part siya ng state. But I don't know kung magkano ang ticket, and I know napaka-expensive ng Hawaii puntahan, yung mahalang Hawaii. But we'll see the next year
may budget kami papuntang Hawaii. Gusto kong puntahan, gusto ng anak puntahan, gusto ng pamilya ko puntahan ng Hawaii. Napakaganda ng Hawaii for sure. I know, may nagsasabi na mag-i-enjoy yung family mo sa Hawaii, blah blah blah. I know, kasi maliit lang siya na island, pero I know, napakaganda. Pero yeah, titingnan kung anong takbo ng buhay, takbo ng kitaan ng pera by next year. If we have sobra sa aming kinita, then pwede kaming mag-Hawaii. If sakto lang naman, then dito lang muna sa Canada or sa America. Tatapusin ko lang ang aking 15 minutes na break. I mean 15 minutes na pre-trip. It's my first time again after 10 days na mag-drive pabalik sa Amerika. I hope na hindi maninibago. Hindi naman siguro dahil 10 days lang naman eh. Yeah, I hope so. So tatawid ako today ng border ng Amerika sa North Portal, and I'll see you guys sa highway.
Hi sir, good morning. Morning. Where are you going? I'm heading to Estmolin, Picking up what? farm equipment back to Canada. Is it? Thank you, sir. Seconds para sa $100 again. Hello mga Choy! Welcome back again sa Amerika. So tumigil muna kami dito sa gilid dahil gusto ko lang mag-wiwi. Anyway, ang North Dakota ngayon, nagdagdag na sila ng 5 kilometers an hour. Dati 75 miles an hour all the way North Dakota, lahat ng North Dakota. But now, parehas na siya ng speed ng South Dakota, 80 miles an hour. 80 miles an hour na siya speed. Pero yung speed ng truck ng Q-Line is only 71. Yeah, again, 80 miles an hour na ang speed dito. Kung meron kayong speed na 80 miles an hour sa truck, good for you. Oh. Pero ang speed ng Q-Line up to 71 lang. So kulang pa kami ng 9 miles an hour. 81 miles an hour, I think that's 120 kilometers. Sobrang tuloy mo. Share the roads with motorcycles. What are you doing? Welcome again guys sa North Dakota, sa Amerika.
Hello mga Choy. So ngayong hapon dito na ako natulog. Dito na ako nag-stop sa may Roxville. First may Roxville, Minnesota. Yung aking pick up ay sa Monday pa. So today is Saturday. Medyo mahaba pa naman. Sunday pa bukas. Meron pa akong another 7 hours drive papunta sa East Moline kasi that's almost 14 hours drive. So dito na ako tumigil. Kanina nakita nyo pag-atras ko sa Love's truck stop. Ayokong magmamadali, ayokong dumating ng maaga ng Sunday doon dahil wala rin naman akong gagawin doon sa East Moline pag dumating ako ng sobrang aga. Tatambay lang din ako. So yung 14 hours kinakat-cut ko siya into 2 araw na biyahe. But again, napapansin ko lang kasi nung kinuha ko yung truck dito sa Thermo King, katabi ko na naman ng torque. Ayan, nandyan na naman si torque. Anong ibig sabihin nito? Baka merong ibig sabihin nito. Baka alam niyo anong ibig sabihin yan. Tignan ko lang itong likod. Ayan na naman si torque. Hindi, papaliwanag ko sa inyo yung mga style ng parking na yan. Kasi ginagawa ko rin yan minsan eh. Baka kasi nadali ko yung aking... Okay, good. Baka nadali ko yung aking mud flap. Yung mga parking na style na ganyan, safe yan. Safe. Basta yung parking ninyo ay meron kayong enough na space na aatrasan pabalik. Okay? So ang tawag dyan ay nose in. Minsan, sinasabi ng mga truck drivers dito sa Amerika, I think meron ako napanood niyan sa somewhere in TikTok na sabi niya saan daw natuto ang driver na to at saan ba daw nag-aral ang driver na to. Hindi ito ang tinutukoy ha. Meron kasi sila mga nakikita na naka nose in na mga truck. Instead na aatras kagaya ng mga normal na ginagawa, gaya ng normal na ginagawa nito, gaya ng normal na ginagawa na naka-atras. So ang ginawa niya ay nose in. Hindi masama yan. Okay? Hindi masama yan. Dahil pag meron kang enough na space at gusto mong, lalo na pagkatabi mo mga reefer, mga maingay ang mga sa truck, gusto mong tahimik doon, kaya ginagawa nila yung nose in. Okay? Hindi masama yan, basta as long as meron kang enough na space, paglabas mo meron kang enough na space na atrasan. Kagaya nito, paglabas niya bukas, straight lang yan dahil wala namang nakaparking dito kundi ako lang. Hindi naman niya ako matataman. Straight lang siya all the way. Kita ko sa inyo, straight lang siya all the way. So paglabas niya bukas, okay lang yan ganyan parking. Paglabas niya bukas, yan straight lang siya all the way. Okay? Ang mahirap, pag nag nose in ka, pinasok mo dito sa gilid, pag ganun, tapos ang atrasan mo may mga sasakyan sa likuran, yun ang mahirap. Dahil lalo pag makipot ang space, yung talagang saktuhan lang na makakalabas ang truck, tapos ginawa mo siyang nose in, mahihirapan kang umatras or mahihirapan kang lumabas, unless na lang kung talagang magaling ka sa maneuver, no? But itong ginagawa niya, that's okay, that's fine. Yung torque na ginawa, nose in siya kasi alam niyang paglabas niya bukas, straight lang siya dito, wala siyang maharangan, diretso-diretso lang siya. So normal yan, walang problema. But yung ibang mga driver ng Amerika, be aware, kasi minsan binibidyo nila, sinasabi nila, siguro ang driver na to hindi marunong makatras. No, merong mga purpose yan bakit nila ninonose in yung truck. Okay, bakit nila pinapasok na ganyan, para in case hindi sila istorbuhin sa mga reefer na katabi nila, or yung mga umaatras na truck. Example, nasa gitna ka, merong magmamaneuver yan sa gitna, doon nagkakaroon ng aksidente. Tatamaan yung gilid mo, tatamaan yung side mirror mo, tatamaan yung dito mo, kagaya nung nangyari sa 14474, tinamaan dito, di ba? Pag atras niya, tinamaan. So yan, safe na safe yan yung ginawa niya na nose in. Sa akin, pwede ko rin gawin yung nose in ko all the way straight there, pero kaninang pag-park ko, ang araw nakaharap doon, okay, sa west nakaharap. So ang araw sa aking salamin nakaharap sa akin, kaya ang ginawa ko, inatras ko na. Pero pwede ko siyang gawing nose in kasi bukas pag alis ko, meron akong wide na space dito. Hindi ako makakatama kung
talagang masikip man. Hindi, okay lang siya. Okay? Huwag kayong mataranta, huwag kayong pag nasa Amerika kayo magbabiyahe tapos inunos inyo, that's okay. Basta as long as kaya nyong iatras, kaya nyong ilabas ang inyong truck na hindi kayo makakatama. But mamili kayo ng area kung kailan nyo inunusin ang inyong mga load, ang inyong mga truck at saka trailer. Okay? Kung kailan nyo siya inunusin ang inyong truck at saka trailer, okay lang yan. Napaka-safe nyan, tahimik, kasi yung katabi mo dyan sa likod ay yung mga trailer. Hindi mo katabi yung reefer, yung mismong makina ng trailer niya. Ito, reefer din to eh. So siya, pag umaandar yung reefer niya, hindi maiingayan itong katabi niya. Tag-aandar yung reefer nung nasa likod niya, hindi rin siya maiingayan. So that is safe na gawain sa parking. Basta yun nga sabi ko, as long na kaya yung ilabas kinabukasan ang inyong truck. Yun, may mga load kami dito. Rockport, yung Ballard namin, kinarga ng ibang transport company. Oh, Q-Line, meron din dito, Q-Line 1587. So ito yung sinasabi ko, guys. Okay? Pag naka-nose in ka, mahihirapan kang lumabas, lalo pag ganito lang yung space. Halos makakalabas sa yung truck mo. Okay? So mas maganda kung ganito ang space, like harap-harapan, atras mo talaga yung truck. Kasi mahirapan kang lumabas yan kung naka-nose in ka. Makakatama ka eh. Oh, masyadong dikit. Masyadong dikit. Alam mo, pag atras pa nga lang niya, hirap na dahil nga halos sagad na lang ang halos sagad yung space ng trailer. Kasi pag ipag-combine mo yung trailer at saka yung ulo, yan ay 75 feet lahat. Kailangan niyang i-atras yung truck niya. No, how much more kung naka-nose in ka? 75 feet. Ito lang yung distansya mo from here up to there. Paano mo i-maneuver yan kung halos magkasalubong lang yung halos magka-harap-harapan lang yung inyong parada, tapos naka-nose in ka pa, di ba? So kailangan i-atras mo na mabuti para paglabas mo bukas mas madaling i-maneuver ang truck pag nauna yung ulo. Wow, napakaganda ng truck niya. Veteran, military to. Ganda, ganda. Okay, bumili na ako ng tent sa gilid ng truck doon sa aking window, dahil ilang beses na ako nawalan nung aking ginagawa na pangtakip sa init, no? So itong tent, nakalagay clean shade, binili ko dito sa Loves. This is $13. I hope pwede siyang ilagay, clean window, static electricity, at saka isang pabango, fresh cheer para laging mabango yung loob ng truck. Kakabit ko siya ngayon, try ko siyang i-ano. Kasi nakailang palit na ako, nakailang ulit na akong bumili sa Dalarama nung shade. Laging nawawala, kaya kabitan ko na lang ng tent both sides. Yung aking nilalagay dito, last na iniwan ko sa Thermo King, meron pa eh, nawala. So lalagyan ko na lang siya ng tent. Ang tanong, pwede ba maglagay ng tent? I think pwede naman yata. Hindi naman siguro sila magbibinta kung hindi pwede, di ba? Pero hindi siya masyadong dark na tent. So yung isang box, meron siyang 1, 2, 3. Tatlong film. 4, 4 na film ang isang box. I think si Ken, meron na rin si Ken nito. Hindi ako marunong magkabit ng ano guys. Tent.
I hope tama itong gagawin ko. Oh, tagilid yata. No, it's okay. Yeah, that's it. Tatakpan lang ako dito. Sobrang init eh. Okay na siya. Meron lang siyang hindi ako natanggal na dumi. Okay lang yan. Hindi naman tayo professional eh na lalagyan ng tent. That's it. So ito ang itsura niya. I think hindi nyo masyado makita, but ito siya. Ito yung film. So yung mirror, hindi naman siya natatakpan. So ang gagawin ko na lang para hindi siya masyadong pagdaan sa mga DOT, ibababa ko na lang siya para hindi siya masyadong halata. Diba? Ito yung film. So wala na yung roll down, roll up. Kasi nahuhulog siya pag once sinasagad ko sa baba eh. So ito na lang film. Nakita ko dun sa ano. Meron si ano dito, si Ken, si Manoy. Sabi nga sa akin bigyan niya ako ng clean shade. So buti nakakita ako dito sa Loves, but expensive masyado. Yeah, 4 packs, $13. Beautiful morning here in Alaska. Get packed up. Play behind it. First we're gonna go stop the glacier. I'll go before it. So yung aking drone, ilang weeks na itong hindi nakalipad. Lubat na yung mga baterya. Kailangan ko lang i-charge lahat para just in case na kailangan ko magpalipad ng drone. Yun lang. Wala dito yung ano niya, charger. So paano guys, tatapusin ko na itong video and I'll see you guys on my next video. Daghang kayong salamat, pag-amping mo dalan. Have a good night.